Good morning. Kamusta mga manay? Eto na naman akong muli. I-share ko sa inyo ngayon kung paano ba namin or paano kami ni-maintain ang stocks namin dito sa aming munting tindahan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, tara, nood kayo, my dear viewers. Ito ang aking ginagawa. Una, nagra-rounds ako sa tindahan. Chine-check ko ang mga available or kung ano ang meron stocks or wala. Tulad yan, kung ano yung bakante. Ayan na, may bakante na siya. Ibig sabihin, meron na akong kulang na item dyan kung ano yung naka-display ko dyan. Iikutin ko ang buong tindahan para inventory. Daily kong ginagawa ang pag-inventory para araw-araw ko talagang namomonitor kung ano ang kailangan kong i-order. Ikot-ikot, check ng items. Ayan, ito yung kadadating kong delivery kanina. Galing siya kay grocery. Nagbubook ako niyan. Every Saturday or Sunday ako nagbo-book ng mga item nila. Tapos, ipapadeliver ko siya ng Tuesday. Tuesday ang mas prefer kong delivery ni grocery para hindi sabay-sabay ang dating ng mga deliveries. Yung budget, tama ko siyang naibabudget kung ano yung naiipon kong benta araw-araw. Ayan. Dumating din ang order ko ngayon kay Nestle, kasabay siya ni grocery. Every Monday ang booking ni Nestle, tapos ang delivery nila Tuesday, kinabukasan din yan. Ayan ang company name niya ni Nestle. Yan. Bale, ang mga Nestle products ko, sa ahente ko rin yan ino-order. Halos sa ahente na ang pinanggagalingan ng aming mga paninda, mas mababang presyo. Talagang hindi na ako umaalis ng tindahan para matutukan ko rin ang tindahan. Kaya sa ahente na. Ito naman, mga canned goods kay Argentina naman siya. Yan, mga Argentina. Kanina din itong Shanghai. Hindi ko pa sila nagagawa. Simulan ko pa lang. Ito naman ang stocks ko ng mga sigarilyo. Yan, no need ko na. Ang inventaryo nito every time na lang napupunta si ahente. Bali kay ahente, naka-consignment na yung Marlboro at Mighty. Every 2 weeks ang collection nila. Kaya pag collection nila, saka namin i-inventory kung ano ang bumentang mga product nila, anong brand. Yan si cigarettes. Yan, at sa time ng pag-i-inventory ko, sinisigurado ko rin na okay pa ang mga products. Kailangan i-check din time to time ang expiration ng mga items para make sure na okay pa rin ang ibinibenta nating mga item. Mga paninda, lalo na ang pagkain. Importante yan. Importante ang expiration ng mga produkto. Kailangan i-double check lagi yan. Kagandahan sa ahente nag-o-order, kapag inabot ng expiration ang product ay pinapalitan nila yan. Halimbawa, ito si Wow Ulam. Yan, sample. Ang expiration ni Wow Ulam is May 2026 pa. Matagal pa. Just in case nabutin ito ng expiration, hindi ako magpo-problema kasi pwede siyang i-return kay ahente. Yan.
Or kung may yupi na dilata, pinapalitan din nila yan. Hindi katulad ng kung sa grocery natin bibilhin. Wala na, hindi na yan papalitan. Ito, no worry. Kasi sagot ni ahente. Tabi mo lang yan. Gagawa lang nila yan ng pull-out paper. Tapos next delivery, andyan ang kapalit. Yan. Hindi ko pa na-display yung iba kong mga dilata. Yun yung pinakita ko kanina, nakabox pa. Si ice cream naman, daily ang inventory ko nito. Every time na mag-replenish ako ng nabenta, monitor ko na kung ano ang kailangan kong i-order. Weekly din. Every Monday ang dating ng truck ng ice cream. Kaya before sila dumating, nakapag-prepare na ako kung ano talaga ang i-order ko sa kanila. Yan siya. Ako sa inyo ang loob. Hanggang sa ilalim makapaks nito. Kumil pakiangat mo ito sa clip, bibidyohan ko lang. Angat na ito ha. Ayan, hanggang sa ilalim may stock siya ng ice cream. Sarap dito sa luba, parang gusto ko bumasok. Thank you, Romel. Nag-vlog ako eh. Yan. Kaya, ang inventory ang pinaka-importante sa atin. May time na mga ahente na talaga ang kukontak sa'yo para sa stocks. Magre-remind sila. Yung mga masisipag, lalo yung sa online, tatawagan kanila or i-chat or i-message, through text. Ganun sila. Nagre-remind sila kung ano ang kailangang i-order. Yun ang kagandahan pag may record ka na sa bawat ahente. Sa akin, pag may tumawag, na-aalarma na ako. Sasabihin ko, oo nga pala, kailangan ko nang umorder. Doon ko na iisip, oo, hindi pa pala ako nakapag-order. Kailangan ko na palang umorder. Ito naman si itlog. Importante din pala mga kamanay na maintain natin ang quality ng itlog ha. Kasi hindi rin siya tumatagal. Ang itlog kung binibenta is good for 1 week lang yan. Once a week, nagpapadeliver ako ng 10 na tray ng itlog. Sa ahente ko na rin yan kinukuha. Tapos pagka may bulok or crack or any damage na yan na kahit nabili na ni customer, pinapalitan ko yan. Tapos, babanggitin ko naman yung kay ahente, papalitan din niya yan sa akin. Yun ang isa sa kagandahan ng sa ahente pa rin. O diba, ang daming walang masasayang, hindi ka talaga malulugi sa itlog kung kukuha ka sa ahente. Yan ang isa sa tips ko pa din para sa inyo. Yan. Tapos kung mag-repack ng miswa, sinisingit ko rin ito sa free time ko. Pagka walang masyadong customer, yan, gagawin ko yung mga dapat kong i-repack. Miswa. Mag-repack din ako ng harina. Ayan siya. Yung kamanay. Harina. Hanggang dito na lang ang aking vlog mga kamanay. God bless to all. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe dyan, just click the subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated. Thank you, thank you, thank you. God bless. Ingat po kayo lagi. See you on my next vlog. Bye-bye.